Kahit nakita na nga sila nitong si Justine ay pilit pa rin nagsisinungaling itong si Zoe at hindi pa rin aamin kahit bistadong-bistado na nga sa kanyang pinsan na si Justine. Ngunit sa kanyang mga sinasabing mga alibay ay talagang hindi naniniwala si Justine dahil malinaw sa kanyang harapan na sila ni Dax ay nagkikita at nagdi-date. Nagalit itong si Justine kung kaya't nasampal nga na itong si Zoe dahil pilit pa rin nagsisinungaling kahit imposible na itong paniwalaan. Hindi maatim nga nitong si Justine na ito nga si Zoe na pinsan niya ay nakikipag-date sa isang star witness ng kanyang lolo kaya't hindi nang husto itong kanyang pinsan na si Justine dahil talaga namang kaduda-duda ang kanilang mga pinagagawa lalo't magde-date sila na sila lang at bakit kailangan mag-usap sila na sila lang dalawa. Naniningil na ba umano itong si Dax? Kaya naman nakalusot itong si Zoe sa pakikipag-usap dito kay Dax dahil nawalan siya tuluyan ng gana dahil na rin sa kinakabahan siya at nag-aalala baka dahil sa ginagawa ni Justine ay tuluyang ma-disqualified ang testimony nga nitong si Dax at masiraan pa siya ni Justine baka magsumbong ito sa kanyang tatay RJ. Hindi nga nagkamali itong si Zoe sa kanyang hinala dahil talagang nagsalita na nga itong si Justine dito sa kanyang tito RJ. Nagkausap nga itong si Annalyn, sinabi niya rito sa kanyang ama na kung hindi niya kilala itong si Dax ay maaari umanong iisipin ni Annalyn na mayroong taong nagkukumbinsi dito kay Dax para baguhin ang kanyang testimony. Maaring may taong nag-o-influensya sa kanya. Kaya naman napatanong itong si RJ kung sino naman at dito nga ay biglang susulpot itong si Justine at sasabihin sino pa ba kundi walang iba ang kanyang anak na si Zoe. Alam na ni Zoe na ganun ang mangyayari kung kaya't napakatalino niya at kinausap niya agad itong si Dax. Dito nga nilinis niya ang kanyang pangalan. Hindi umano totoo ang mga pinagsasabi nitong si Justine dahil isang kasinungalingan lamang. Nag-usap lang umano sila ni Dax upang magpasalamat, hindi para sa ibang mga masasamang bagay. Kabaliwan ni Dax dito kay Zoe ay magsasalita siya at sasabihin na totoo ang kanyang mga sinasabi tungkol sa pangalawang testimony. Hindi umano siya gumagawa lamang ng kwento. Talagang sinabi niya yon dahil gusto niyang matahimik at gusto niyang ilantad na talaga kung ano ang katotohanan para na rin sa kanyang peace of mind. Hindi naniniwala itong si Justine sa mga pinagsasabi ni Zoe at Dax lalo't magkasama sila. Natitiyak niya na dahil sa nakita niya silang magkasama na nag-dinner kagabi, maaring nag-usap na silang dalawa upang linisin ang kanilang mga pangalan. Kaya't hindi sila makakalusot dito kay Justine. Samantala, ito naman si RJ ay sinabihan na lang itong si Dax na maigaw umano na lumayo na siya dito kay Zoe at wag nang lumapit-lapit pa dahil hindi magandang tingnan. Dahil nga sa mga pangyayaring yun ay magsisimula ngang iiwas muna itong si Zoe. Hindi niya papansinin ang mga text nitong si Dax na naniningil na sa mga pinapagawa niya dito. Kung kaya't galit na galit itong si Dax at sa may labi nga ng parking ay dito nga hinarangan siya nitong si Dax. At hinawakan nga siya ng mahigpit. Sinabi nito na kung hindi niya tutuparin ang mga pinangako niya ay maaaring masasaktan siya ng gusto dahil may kalalagyan nga siya. Nagulat naman itong si Annalyn matapos niyang makita na tela hinaharas ni Dax itong si Justine at si Zoe. Kung kaya't makapag-isip siya na hindi maganda ang ginagawa nga nitong si Dax. Dito na may mapapaisip itong si Giselle. Baka naman umano ang isang kriminal na si Dax ay may pinapagawa itong si Zoe kung kaya't naniningil na itong si Dax sa kanya. Kaya naman itong si Zoe ay parang nga hindi na lalong lumaki ang gulo at hindi na umabot kung saan-saan pa ay mapipilitan siya na ibigay ang kagustuhan nga nitong si Dax kahit labag sa kanyang kalooban at nandidiri nga siya tuwing kasama nga niya ito dahil kilala naman natin na ito ang si Zoe ay likas na pagkamaarte. Sobrang arte. Hindi nga makapaniwala itong si Harry na ito'y nakikipag-date